Ayan. So, mga kapatid, may itatanong po ako. Naniniwala po ba kayo na pinaparusahan tayo ng Diyos? Namatayan ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, nasunugan ka. Ang mga bagay ba ito, ang mga pangyayaring ito ba ay parusa sa atin ng Diyos, sa ating mga nagawang mga kasalanan? Sino po ang nagsasabing oo? Itaas ang kamay. Sino po ang nagsasabing hindi? Maraming salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Ngayon mga kapatid, sasabihin ko ang tamang sagot. Alam po ninyo, nakakalungkot marami sa atin, hindi man natin aminin, naniniwala tayo na babalikan tayo ng Diyos. Nagagantihan tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang good news, hindi ganyan ang Diyos na pinapaniwalaan natin. Hindi ganyan ang Diyos na sinasampalatanayan ng mga Kristiyano. Ang Diyos po natin ay hindi mapanakit. Ang Diyos natin hindi mapaghiganti. Ang Diyos po natin ay mapagmahal, mapagpatawad. Nakakalungkot po na dumaranas tayo ng pasakit at paghihirap sa buhay. Pero sa maraming pagkakataon po kasi, madaling isisi sa iba, madaling isisi sa Diyos. Pero sa maraming pagkakataon, walang kinalaman ang Diyos. Hinayaan niyang mangyari ang mga bagay-bagay na ito marahil sa kanyang plano, mayroong mas magandang mangyayaring. At ang ipinagdarasal natin sa matinding pasakit, sa unos at trahedya, ay makita natin ang plano ng Diyos, ang mas magandang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, may mga lumapit po kay Jesus at marahil binubuyo sa Jesus tungkol sa pangyayari sa Galilea. Meron pong mga pinatay na mga kababayan ni Jesus. Pinatay sila ni Pilato at ang dugo ng mga taga-Galilea ay inihalo sa dugo na iniaalay sa templo. Kung bagay yung mga tao gustong malaman ano kaya ang sasabihin ni Jesus. Pero kadalasan po, bagamat hindi nasabi dito kung sino ba yung interlocutors ng Panginoon, masasabi natin na ang mga nagtatanong ay gustong ipahamak sa Jesus. Marami po sa atin kapag tinitrigger tayo, ang bilis natin mag-response, ang bilis nating mag-react. Pero sana makita natin ano ba yung intensyon kung bakit tayo iniinis, kung bakit tayo tinitrigger. At mga kapatid, nakakalungkot na nung panahon ni Jesus, marami kasi noon ang naniniwala na kapag ang isang tao ay nakararanas ng paghihirap, ng pasakit, ng dusa, ng unos, at ng kung anumang kalamidad sa buhay, ang lagi nilang iniisip, ito ay dahil sa kasalanan ng tao. May correlation ang suffering sa personal sinfulness. Pero ngayon ipinapaalala sa atin ni Jesus, ang sabi sa atin ng Panginoon, "But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. At sinabi pa ni Jesus, dahil noon po, habang itinatayo ang tore sa Siloam, sinabi ng mga tao na yung mga namatay nang bumagsak ang toring ito ay mga makasalanan.
Anong sabi ng Panginoon? Do you think that they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. Mga kapatid, ang gusto lang ipunto sa atin ngayon ng Panginoon, ang kahalagahan ng repentance. Kung hindi tayo tatalikod at magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, mas malala pa ang sasapitin natin kaysa mga taga-Galileyang pinapatay ni Pilato, kaysa sa mga taong namatay dahil sa trahedya sa pagbagsak ng Tore ng Siloam. At ano po ba ang trahedyang ito? Ang ating pagkawalay sa Diyos. Yun po ang greatest strategy, ang mawalay tayo sa Panginoon. At isinunod ng Panginoon ang isang talinghaga. Sinabi niya dito na merong isang may-ari ng isang taniman at sa kanyang tanipan ay may igos. At sa 3 taon na pabalik-balik yung may-ari, ay hindi siya makatagpo ng bunga nito. Kaya naman sinabihan niya yung tagapag-alaga ng pananim na putulin na lang dahil aksaya lang ito sa space at marahil pwede pang pagtaniman ng iba kapag ito ay pinatay, kapag ito ay binunot. Yung 3 taon pong pabalik-balik na sinasabi ng may-ari, ito po ay marahil ayon sa mga scholars, ay ang 3 taon na public ministry ng ating Panginoon. Ang pagsusumikap ng Diyos na akayin sa pagbabalik loob at pagsisisi ang bayan ng Israel pabalik sa Panginoon. Pero darating ang paghuhukom. Pero nakita natin dito anong sinabi ng tagapag-alaga ng pananim. Ang sabi niya, bigyan niyo pa po ako ng 1 taon. Didiligan ko, gagawin ko ang lahat. Kapag dumating po ang ani at kapag wala pa rin pong bunga, saka po natin putulin. Mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ngayon, hindi tayo basta-basta susukuan ng Diyos. Hindi tayo basta-basta iiwanan ng Diyos. Iwanan ka na ng lahat, pero ang Diyos, hinding-hindi ka susukuan. Sa huli, mga kapatid, igagalang at igagalang ng Diyos ang kalayaan natin. Kaya ang pagliligtas na alok ng Diyos, malaya sana nating tanggapin, malaya sana nating panghawakan. Nakakalungkot kasi na baka sa huling sandali ng ating buhay ay hindi tayo makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Handang ibigay sa atin ng Diyos ang lahat. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat. Ibinigay niya na sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya naman sana tanggapin natin ang alok na pagliligtas ng Diyos. Sa banal na misang ito, ang panalangin po natin ay ang biyaya ng pagsisisi, ang biyaya ng pagbabalik loob sa Diyos. Ito po ang diwa ng Kwaresma. Naghahanda tayo nang sa gayon ay marapat nating ipagdiwang ang mga misteryo ng pagliligtas ng Diyos, kung saan inialay ng anak ang kanyang sarili upang tayo ay mailigtas. Mga kapatid, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat. Hinding-hindi tayo susukuan ng Panginoon. Kaya naman sana, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Huwag nawang pagdumating ang oras ng paghuhukom, pagharap natin sa Diyos, manghinayang o magsisi tayo. Mga kapatid, pagdasal po natin ang grasya ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Please all stand. We profess our faith. I believe